Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 23, verses 23-26. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerbabuena, anis at komino, ngunit nililibak ninyo ang higit na mahalagang utos ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Mga bulag na taga-akay. Sinusala ninyo ang kulisap, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng baso at ng mangkok, ngunit ang loob naman ay puno ng kasakiman at kalayawan. Bulag na pariseo. Linisin mo muna ang loob ng baso at mangkok upang luminis din ang labas nito. Sa talatang ito, mariing pinaalalahanan ni Jesus ang mga pariseo at tagapagturo ng kautusan na nagiging abala sa maliliit na bagay, ngunit pinapabayaan ang mas mahalaga, ang katarungan, habag at katapatan. Madalas din nating makita ang ating sarili na mas nakatuon sa panlabas na anyo, sa impresyon ng iba o sa mga ritual na ginagawa kaysa sa tunay na kalinisan ng puso. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw, ang loob muna ang dapat malinis bago ang panlabas. Kapag ang puso natin ay puno ng pagmamahal, katapatan at awa, kusang lalabas ito sa ating salita at gawa. Ito ay paalala na hindi sapat ang pagiging makabatas o makarelihiyon sa anyo lamang. Ang tunay na kabanalan ay nakikita sa kung paano natin isinasabuhay ang katarungan, awa at katapatan sa pang-araw-araw na buhay. Isang malaking tukso para sa tao ang maging abala sa panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit kalimutan ang mas mahalagang bagay na nakikita ng Diyos, ang puso. Tulad ng sinabi ni Jesus, walang saysay ang linisin ang labas ng baso kung ang loob nito ay puno ng dumi. Halimbawa, isipin natin ang isang taong laging nasa simbahan tuwing linggo. Laging maayos ang pananamit, laging nakaupo sa harap, at aktibo sa mga gawain ng parokya. Ngunit sa loob ng bahay, siya ay mainitin ng ulo, madamot, at hindi makatao sa mga kasambahay o sa kapwa niya. Sa panlabas, mukha siyang banal at kagalang-galang, ngunit sa loob, hindi nagiging makatarungan, walang habag at walang katapatan. Para siyang basong malinis sa labas, ngunit puno ng maruming tubig sa loob. Ito ang binibigyang diin ni Jesus. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa panlabas na ritual o imahe, kundi sa pagbabago ng puso at sa pag-ibig na isinasabuhay sa kapwa. Mga gawain tungkol sa relihiyosong pamumuhay na nagpapakita sa totoong kabanalan na nakikita sa ating mga gawa ng katarungan, awa at katapatan. Kung i-apply natin ito sa araw-araw, maraming pagkakataon para ipakita ang kabutihan na mas mahalaga kaysa panlabas na anyo lamang. Narito ang pwede nating isabuhay ang aral ng ebanghelyo. Una, sa pamilya. Hindi sapat na magdasal ng malakas o magbasa ng Biblia kung pinapabayaan naman ang sariling pamilya. Pagpapakita na awa at katarungan, pakikinig sa hinaing ng asawa o anak, pagtulong sa gawaing bahay, pag-unawa sa kahinaan ng kapamilya. Ang loob ng baso ay nalilinis kapag may mamahal at tatapatan sa sariling tahanan. Pangalawa, sa trabaho o negosyo. Madalas tayong nakatuon sa pagpapakitang profesional, pero ang mas mahalaga ay integridad at katarungan. Pagpapakita ng kabutihan, hindi pandaraya sa oras o pondo ng kumpanya, tamang pagbabayad ng sweldo sa empleyado, at pagtrato sa katrabaho ng may respeto. Ito ang tunay na pagsasabuhay ng pagiging tapat, kahit walang nakakakita. Pangatlo, sa komunidad, hindi sa laki ng donasyon na susukat ang kabanalan, kundi kung ito ba ay mula sa pusong bukas at hindi kita kang tao.
Halimbawa, pagtulong sa kapitbahay na may sakit o problema kahit walang kamera o post sa social media. Ipinapakita rito ang habag at malasakit na hinihingi ng Diyos. Pang-apat, sa pananampalataya at relihiyosong gawain, mahalaga ang pagsunod sa ritual at tradisyon, pero higit na mahalaga ang pagbago ng puso. Halimbawa, paglapit sa Diyos sa taimtim na panalangin, pagtanggap ng pagkakamali, pagpapatawad, at paghingi ng tawad. Mas matimbang ito kaysa sa simpleng pakitang banal. Panglima, sa kalikasan at lipunan, ang pagiging makatarungan at maawain ay hindi lang para sa tao kundi pati sa kalikasan. Halimbawa, hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan, pagtitipid sa tubig at kuryente, at pagiging makatarungan sa paggamit ng likas na yaman. Ang kabutihan ay nakikita rin sa pag-aalaga ng nilikha ng Diyos. Ang hamon ng Ebanghelyo, linisin ang loob muna bago ang labas. Kung ang ating puso ay puno ng awa, katarungan at katapatan, kusang lalabas ito sa lahat ng ating kilos, sa pamilya, trabaho, komunidad, simbahan at kalikasan. Panalangin, Panginoon, tulungan mo akong maging totoo sa aking pananampalataya. Huwag nawa akong masyadong mabahala sa impresyon ng tao, kundi sa katotohanang nakikita mo ang aking puso. Naway matutunan kong linisin muna ang aking kalooban, ang aking isip, damdamin at hangarin, upang ang bawat gawa ko ay maging dalisay at kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo akong maging makatarungan sa aking mga desisyon, maawain sa nangangailangan, at tapat sa lahat ng pagkakataon. Higit sa lahat, gawin mo akong tunay na saksi ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng isang pusong malinis at mapagmahal. Amen.